Hi everyone! Kumusta po kayong lahat? Again, I hope sana lahat kayo ay nasa mabuting kalagayan saan mang parte kayo ng mundo ngayon. Mainit ngayon na pinag-uusapan si Diwata. Kung kilala ninyo si Diwata na si Deo Balbuena sa totoong buhay, ay yung mainit ngayon sa social media bilang isang internet food sensation. Talagang sumisikat ngayon si Diwata dahil sa kanyang pares overload na kung saan talagang pinipilahan at dinudumog itong kanyang pwesto. At dahil nga sumisikat, o sabihin na nating sikat na nga itong si Diwata, sari-saring mga reaksyon ang natatanggap niya ngayon. Merong mga pumupuri sa kanya, meron ding mga bumabatikos sa kanya. At meron din naman yung iba na gumagawa rin ng paraan para sila ay makilala sa pamamagitan ng paggawa nila ng sinasabing mga honest food review. Pati yung mga vloggers na pumupunta sa pwesto ni Diwata para gumawa ng mga content doon, hindi rin nakaligtas sa mga pambabatikos ng mga ibang netizens. Ngayon, para naman sa akin, ito yung mga opinion ko tungkol dito. Una, yung mga sinasabing mga nagva-vlog o nagko-content na kung saan sinasabi nila na gumagawa sila ng honest food review dito sa pares overload ni Diwata. Ilang mga videos ang napanood ko na nagsasabi na kung saan hindi nila nagustuhan yung mga pagkain mismo ni Diwata. At sinasabi nga nila na kahit hindi naman daw talaga nila intensyon na siraan yung pares overload ni Diwata, kumbaga nagiging honest lang daw sila sa kanilang mga reviews na talagang hindi nila nagustuhan o hindi sila nasarapan dun sa mga pagkain ni Diwata. Kumbaga parang exaggerated daw yung lumalabas sa social media na kung saan sinasabi ng mga kumakain doon na napakasarap ng mga pagkain ni Diwata. Well, sabihin natin na iba't iba nga ang mga panlasa ng bawat tao. Pero para sa akin, kung ako ang isang content creator na gumagawa ng honest food review, siguro ang una kong iisipin dito, itong kainan ni Diwata ay kumbaga isang budget meal para ito sa mga taong hindi nakaka-afford na kumain sa mga mahal at hindi rin naman nating masasabing dahil mahal ay siguradong masarap na yung mga pagkain. Kumbaga, ilagay din natin sa isipan natin na yung kay Diwata ay worth 100 pesos lang. Only rice na yon at may kasama ng soft drinks. So wag naman sana tayo mag-expect na yung lasa ng kakainin natin sa halagang ganun na 100 ay pang 5-star na. Or di kaya maikumpara na natin sa mga pagkain worth 500 pesos or even 1,000 pesos. Mismong si Diwata, sinasabi niya na kahit para sa kanya, hindi talaga ganun kasarap yung mga pagkain niya. Pero at least kahit papano, nakakatulong ito pantawid gutom, lalong-lalo na ng mga low-income earners or even middle-income earners na kung saan para sa kanila sulit na ang makakain ka at mabusog ka sa halagang 100 na only rice na at may soft drinks pa. So kumbaga para sa akin, parang misplaced yung ibang mga nagfo-food review na kung saan ang talagang nakikita ko lang talaga doon ay panlalait sa pares overload ni Diwata. Kumbaga itong mga ito, yung parang sila yung nangangailangan ng pansin, kumbaga, para magkaroon ng maraming views at para maiba yung mga content nila. Kaya gumagawa sila ng content siguro na kunwari, honest food review, pero actually, intention nila doon ay para talaga manlait at para maging iba sa ibang mga content creators na gumagawa ng mga videos tungkol sa Diwata pares overload. It doesn't make sense for me na sa halagang 100 pesos, na ganun yung mga kasama sa babayaran mong 100 pesos, ay mag-e-expect ka pa na sobrang magiging masarap yung pagkain. Kaya para sa akin, kung ako yun at hindi ako nasarapan, dun sa kinain ko, halimbawa, sa pares overload ni Diwata, siguro hindi ko na ito gagawa ng content at hindi na rin ako babalik doon para kumain. Ganun na lang siguro ang pinakamagandang pwede kong gawin. Lalong-lalo na, hindi naman hinihingi ni Diwata ang mga opinion natin. At hindi rin puwersahan yung mga taong pumipila dun sa paresan niya para kumain. So sino tayo ngayon para magbigay ng mga judgment natin na mga unsolicited naman? So ito ay opinion ko lang din. Ngayon, doon naman sa mga sinasabi nilang ginagatasan si Diwata ng mga vloggers, para sa akin, hindi naman ako agree dito. Unang-una, nasa public place yung kainan Diwata. Pangalawa, galing mismo kay Diwata, sinasabi niya na walang problema sa kanya kung kinokontent man yung kanyang kainan. Kung tutuusin, para sa akin, nakakatulong at malaking tulong kung kinokontent ito ng mga vloggers. Dahil dito, nagkakaroon ng free advertisement yung kainan ni Diwata. So, kumbaga, hindi ako agree doon sa sinasabi na ginagatasan nila si Diwata. Dahil unang-una, wala naman silang hinihinging bayad kay Diwata
para i-promote yung kanyang kainan or gawing content yung kanyang kainan. Ibang usapan, kung yun gumagawa ng mga content ay yung mga paninira tungkol sa kainan ni Diwata, baka ito pa yung pwede kong sabihin na nanggagatas kay Diwata. Pero itong mga vloggers na kung saan kumakain lang doon at kinukwento yung kanilang mga karanasan doon sa kainan ni Diwata o di kaya ini-interview mismo itong si Diwata, para sa akin, walang masama dito. In fact, maraming malalaki at sikat na vloggers na rin ang gumagawa nito kay Diwata, katulad ni Julius Babaw, ni Alex Gonzaga, ni Brand Damage, at kung sino-sino pa. So, kumbaga, agree ako doon sa sinasabi ni Diwata na malaking tulong ito sa kainan niya para makilala palalo at mapag-usapan palalo. Free publicity na rin ito. At dahil nga dito sa kumakalat na mga videos ni Diwata sa social media, naimbitahan tuloy siya na mag-guest mismo sa Batang Quiapo ni Coco Martin. So malaking tulong talaga ito sa kanya. Ngayon naman, tayo sana, mismo na rin galing kay Diwata, sinasabi niya na bawal daw umangat sa Pilipinas. Parang totoo rin kasi yun. Dahil kapansin-pansin nga na kapag sumisikat na isang tao, unti-unti na siyang hinihila pababa ng mga kapwa Pilipino niya. Huwag naman sanang ganun. Masipag at nagsusumikap itong si Diwata para gumanda yung buhay niya at buhay ng pamilya niya. So sana bigyan natin siya ng pagkakataon. Dahil malinis naman at maayos naman yung kanyang hanap buhay. Hindi naman siya nagbebenta ng droga. Hindi naman siya nakikipagsabwatan sa mga gangs. At wala rin siyang tinatapakang mga tao. So bakit hindi na lang natin siya hayaan and leave Diwata alone? Kumbaga, kung wala tayong masasabing maganda tungkol kay Diwata, wag na lang sana nating i-content. Not unless siguro kung nagmamalaki si Diwata. Kaso sa nakikita ko, nananatiling humble pa rin si Diwata at nililingon niya palagi yung kanyang mahirap na pinanggalingan. And I think deserve niya kung ano yung meron siya ngayon. So instead na hilain natin siya pababa, bakit hindi na lang natin siya tingnan bilang inspirasyon natin na walang imposible sa mundong ito, na kung gugustuhin natin, meron talagang magandang mangyayari sa mga buhay natin. Kasi katulad nga ng kwento ni Diwata na kung saan, dati, tindero siya ng mga kangkong, nakatira siya sa ilalim ng tulay, at kung ano-ano pang mga ginawa niya para lang mabuhay sa Manila. At ngayon na medyo umaasenso na siya paunti-unti at paunti-unti niya nang nakukuha yung mga pangarap niya, huwag naman sana natin itong biglang putulin dahil lang hindi natin nagugustuhan na umaangat yung isang tao. Inggit na ang tawag sa ganun. Hindi na ito magandang asal. At para naman kay Diwata, sana patuloy siyang maging mapagkumbaba at patuloy pang lumago yung negosyo niya. Dahil kapag kalalago lalo yung kanyang negosyo, mas marami pa siyang matutulungang mga tao na magtatrabaho para sa kanya. In fact, ang pinakahuling narinig ko ay nakipag-usap na si Diwata with ICTPH para sa launching ng pagkakaroon ng different branches ng kanyang kainan sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Parang magkakaroon yata ito ng franchise opening. So palakpakan na lang natin itong nangyayari kay Diwata at huwag na nating isipin pa, nasiraan pa ang isang taong matinong nagtatrabaho at unti-unting nagiging asensado. At huwag din nating kalimutan, budget meal ang kainan ni Diwata. Kung kaya, yung mga taste natin na pang 5-star hotel, huwag naman sana nating gamitin sa panlasa dun sa mga pagkaing binibenta ni Diwata. And this is all for now mga kaibigan. I hope gamitin natin yung mga judgment natin sa tama. At wag natin itong gagamitin para lang makapanira ng ibang tao. Ingat po kayo lagi at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy Tuesday everyone and God bless.